Kapag ba tinapos mo ang kontrata, may mga makukuha ka bang mga benefits or anything? Kung mayroon man mga company na 50,000 ang sahod nila, 5 days work a week lang, ito ay ang at ngayon, kada drop off ko lang ng aking LPG gas deliver dito sa may Istana, Malagasang Road, Imus, Cavite. Bale, sasagutin ko lang yung isang tanong ng aking subscriber, pero nagkita na kami nito dahil bago sila ilipat sa kanilang dorm, dito muna sila tumuloy sa dorm namin ng 2 linggo pangsamantala. Bale, hawak din ito ng Grip Care agency dito na dati ko ring agency, at may YouTube channel din siya at nag-upload din siya sa kanyang kategory bilang isang welder dito sa Czech Republic. Ang channel niya ay Czech Boy TV, at ang tanong niya, kapag ba tinapos mo ang kontrata, may mga makukuha ka bang mga benefits or anything? Kaya siya nagtatanong dahil malapit na rin mapinish yung kontrata niya next year, mga March. Dahil ako, tinapos ko yung kontrata ko nitong nakaraan na August 15 lang nitong taon. Pero bago ko sagutin ang tanong niya, may isishare muna ako sa inyo tungkol sa sahuran dito sa Czech Republic. Dahil may mga nagtatanong pa rin hanggang ngayon kung magkaano ang sahuran dito sa Czech Republic. Bale, ibabase ko lang sa kasalukuyang taon na to. Pero ang sasabihin ko ay ayon lang sa nalalaman ko. Na para sa kaalaman ng mga hindi nakakaalam, ang basic na sahuran dito ay nagre-range lang ng 30,000 crown to 40,000 crown sa pera dito. Maswerte ka na kung libre bahay ka or sagot ng employer ang accommodation mo, dahil lilinis ka pa rin dyan ng 25,000 more or less kung dito ka na mag-apply mismo. Pero kung manggagaling ka sa Pilipinas, mababa ang offer kasi gagastos pa yung employer at kukuha pa sila ng agency para may maglalakad ng mga requirements mo or papilis. Gaya na lang ng visa or air ticket, mga ganon. Kadalasan ang offer kung magagaling ka sa Pilipinas ay nagre-range lang ng 19,000 crown up to 27,000 crown sa pera dito. At ang value ng pera nila dito sa pera natin ay 2.4 hanggang 2.5 lang. Baka iniisip ng mga kapitbahay mo, paldo dahil nasa Europe ka. Di mo rin sila masisi dahil ako mismo, nung nag-apply pa lang ako, panalo to kasi Europe. Yung pala pagdating dito, hindi pala euro yung pera. May kanya-kanya silang currency, bawat bansa dito. At kung mayroon man mga company na 50,000 ang sahod nila, 5 days work a week lang, ito ay ang Lianco company. Pero mga butcher ang mga nagtatrabaho dito. At sa mga kapanood nito na aking video, kung may alam man kayo na ibang company maliban sa nabanggit ko na nagpapasahod ng 50,000 above, ay maaari lang i-comment nyo sa comment section kung anong company para makatulong din kayo sa mga nagbabalak mag-apply ng trabaho dito sa Czech Republic, lalong-lalo na yung mga nandito na sa Czech Republic, dahil yun yung may mataas na
pagkakataon makapag-apply sa mga ganun company. Dahil alam naman natin lahat, kaya tayo nag-abroad dahil ang hanap natin ay ang mataas na sweldo. At ang kadalasan naman na kontrata, gaya sa atin mga Pinoy worker, ay mostly 2 years contract. Pero mayroon ding yearly contract dito. Pero yung sa akin ay 2 years contract. At ang benefits lang na nakuha ko pagkatapos ng 2 years, at kung nasanay kayo dyan sa Pilipinas na mayroong back pay na pamilyar sa atin or end of service benefits, ang mayroon lang ganon ay ang mga bansang gaya ng Saudi, Taiwan, Korea at Japan. Dito sa Europe ay wala. Pero hindi ko nila lahat. May mga company rin naman na iba ay nagbibigay ng pampalubag loob kahit papano. Pero sa akin, sad to say, wala. Libre lang yung ticket ko pa uwi, one way. Kaso napakamahal din ang ticket na yun. Nagko-cost ng around 35,000 to 40,000. One way lang yun. Pero kung magre-renew ka ng panibagong kontrata, ay libre ticket ng balikan. Although nire-renew naman ako ng Bernex company, kaso ang problema, hindi naman nag-increase yung sweldo. Renew lang. Alam nyo naman, siguro yung mga hinaing ko sa mga previous vlog ko, natalo kami pagdating sa gastusin. Lalong-lalo na sa dorm, mga excess bill. Wag na natin isali ang pagkain dahil normal na lang yan dahil nagtatrabaho tayo. At kami pa nagbabayad ng aming transportation monthly. Tapos ang sweldo ko lang monthly doon around 27,000 crown lang. Tapos ang bahay namin ay 6,300 monthly. Plus transportation pa, tsaka internet. Halos kalahati ng sweldo na pupunta lang sa gastusin. Pero hindi ko naman nila lahat. Siguro may mga ibang company pa rin na nagbibigay ng back pay dito sa Czech Republic or end of service benefits. Pero kung i-rate ko sa 1 to 10, maswerte na siguro kung meron 2 o 1 na company na mayroong ganun. Dahil bakit kamo? Per hour ang labanan dito pagdating sa trabaho. No work, no pay. In short. At yun lang boss. Sana hindi ka mawala ng pag-asa dahil magkaiba naman tayo ng company. Good luck at ingat. Shout out sa'yo. Maraming salamat sa panonood. See you sa next vlog. Alerts.